Ang lulutuin ko naman ngayon ay homemade fried chicken a la Max. Kailangan natin ng chicken leg quarters. 5 piraso yan. Ang una nating gagawin ay hanapin ang tugsungang buto ng chicken, yung pinakatuhod, yung joints, at hiwaan natin. Ito ay para pag pinirito natin ay walang dugo pag pinirito natin at kakainin natin ay may dugo, di ba may dugo? Ito ay ginagawa para mawala yung dugo dahil papasukin siya sa pagluluto natin ng mantika at ng pagpapakulo nating tubig. Iwanan lamang ganyan. Huwag palalampasin sa balat. Ayan, oh. Hindi halata yan pag naprito kasi ibabalik sa dati yan. Another one. Hanapin yung pinaka joints. Hiwain. Anuin yung ilalim. Pagkatin din yung ilalim, huwag lalampas sa balat, ha. Para pasukin siya sa ating pagluluto. Para yung loob niya ay lutong-luto. Kasi minsan, di ba, may dugo. Yun ang itsura, ha. Pag ito niluto nyo, ito ay babalik sa ganyan at hindi halata na hiniwaan natin. Pagkatapos mahiwaan, ay atin na siyang imamarinate sa patis. Bawat chicken ay 2 kutsara. Di bali 10 ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. At lagyan ng paminta. Pamintang durog. Ilagay ang manok na mamarinate. Pwede itong lagyan ng kalamansi. Kaya lang wala akong kalamansi. Nakahanap pala ako ng kalamansi. Kaya lalagyan natin siya. Ganyan lang. At haluin. I-marinate ng
1 oras hanggang 3 oras. O mas maganda kung overnight magdamag. I-marinate muna. Ang sunod naman natin gagawin ay ang pagpo-poach ng manok. Ilalaga ng konti sa mahinang apoy. Ang liquid na ito ay yun ang magpapalasa sa manok natin, katulad ng sa Max Fried Chicken. Ang mga ingredients na aking ilalagay ay dahon ng laurel, sibuyas, pamintang buo. Wala namang pamintang buo kaya durog ito. Saka magic sarap, konti lang. At hintayin kumulo. Lagyan ng asin nga pala. Ang paglalagay ng asin ay dapat ay yung sa panglasa mo ay dapat ay medyo maalat siya. Kasi kung walang alat, hindi rin maalat ang ating manok. Tikman. Konti pang asin. Ito ang ating ipang-popot sa manok. Tumulo na. Ang susunod natin gagawin ay i-arrange ang chicken na para maging maganda ang balat niya. Kasi bubuhusan natin siya ng mainit na tubig para ang kanyang balat ay maging magandang tingnan pag naluto. O tingnan nyo naman, ayusin natin ang balat niya para magandang presentation. Lahat sila, bubuhusan natin ng mainit na tubig ang mga balat nila para sila ay mahapit ang balat nila. Kapag kumulo na, hinaan ito at dahan-dahang ilagay ang manok. Tingnan nyo ang ganda ng balat niya.
Ito ay pakuluin. Kapag ito ay kumukulo na, ito ay hinaan. At mag-set ng 15 minutes sa pagpapakulo. Yung ibabaw ng manok na nakalabas ay buhusan ng mainit na sabaw. Hintayin umabot sa 15 minutes, tapos ay hanguin na. Ang mag 15 minutes, hahanguin na natin to. Okay na. Natin siyang patitik-tikan na. O, diba? Ang ganda ng balat niya. Kailangan alagaan ng balat ng chicken para magandang presentation pag naprito. Diba? O, ganda. O. Patutuyuin natin siya. Pwede sa electric fan, pwede rin sa room temperature lang. Perfect lahat ang luto. Ang sabaw nito ay hindi nagagamitin. Ito ay pwedeng ilagay sa electric fan at patuyuin hanggang sa lumamig. Ito na yung ginawa natin. Napatuyo ka na at napalamig. Kailangan kasing patuyuin para pag niluto ay hindi matalamsik. Ito yung nagpapainit na ako ng mantika. Pinagpiritusan din ng manok. Diyan ko ipipirito yan. Okay, magsisimula na tayo magprito. Dala-dalawa muna. Ngayon na lang ako. Mahina lang ang apoy dapat. Buhusan ang ibabaw ng balat. Mamaya ay babalik ta rin natin ito. Pwede nang balik ta rin.
Ang gagawin natin ay ating ihahakot yan, tapos ating i-vacuum seal at ipipinis ng luto sa campsite na. Doon na natin siya ipipinis ng luto. Bali, 2 beses na pipirtuhin para pag nasa campsite malutong pa rin yung manok. Kinabukasan pa kasi namin to kakainin. Okay. So, ngayon naman na ipipirtuhin natin. Kailangan maraming langis. Dahan-dahan lang ang lagay. Mamaya ibabalik ka rin yan. Yan, nabaliktad na natin. Tapos pagkatapos nito babalik ka rin uli at ayan ay luto na para sa first frying. Luto na para sa first frying. Hanguin. At palimigin. Naipirito na natin ang manok. Oh. Ang ganda ng balat niya. Oh. Oh. Atin siyang iba-vacuum sealer. Ito yung vacuum sealer. Nabili ko sa Shopee. At ayun naman yung vacuum bag. Yan ang gagamitin. Kaya natin iba-vacuum para konti lang ang ating makompress siya, para konti lang ang space na makukuha niya sa ating bag, at para ma-preserve yung pagkain, hindi mabilis masira kasi hindi yan napapasok ng bakterya. Ito ang procedure pagba-vacuum sealer. Una, isaksak ang power. Iilaw siya ng kulay green pareho. Tapos kumuha ng vacuum bag. 2 side ito. Isang magaspang at isang manipis. Yung makinis ang nasa ibabaw. Ipasok na ang ating chicken. Dalawa lang. At kumuha ng tissue paper. Punasan yung labi ng tissue paper at buksan ang vacuum sealer. May 2 lock ito. Tanggalin yung papel at may 2 yung peg. Iipitin nyo doon yung ipapasok nyo yung ano niya, yung gilid niya. Tapos ay kailangan ay nakabuka itong gitna kasi dyan ihigop ng hangin. Sasarado.
sasaraduhan, ilalak dito, pipindutin itong vacuum seal sa taas, ito sa taas. Pag tumigil, okay na yon. Tanggalin ang lock. Yan, selyado na siya. Vacuum seal, oh. Sa kabila naman. Ngayon naman ay magba-vacuum seal tayo. Isaksak ang power. Ito yung vacuum bag, isang magaspang at isang manipis. Ilagay ang chicken. Punasan ang labi ng vacuum bag. Baka kasi may langis. At ipasok sa, may dalawang kontil ito, ipasok sa ilalim noon at ibuka itong gitna. Ito kasi ang hihigop ng hangin. At isarado. Ilak ang dalawang gilid at tuunan itong dalawang ito at pindutin ang vacuum seal. Pag tumigil na, ibig sabihin noon ay naisil na niya. Tanggalin ang dalawang gilid. Buksan. Iangat itong rubber na ito at okay na. Ito ang finished product. Naka-vacuum seal na. Ready for second frying sa campsite na yon. Okay. Ito na yung finished product, naka-vacuum seal na. Pwede itong tumagal ng 3 araw sa iyong pack bag, basta't wag lamang mainitan. Kasi ito ay atin pang i-sterilize kasi hindi natin sure na baka may bakteryang nakapasok sa hangin na pumasok sa loob nito, kaya ating i-sterilize para walang bakterya na pwedeng makasira sa ating nilutong fried chicken. Okay na ito, pipirituhin na lang. Ay, ang susunod palang procedure dito ay atin munang pakukuluan sa tubig, i-sterilize. Food grade naman itong plastic na ito, kaya pwede itong pakuluan. Kumukulo na ang tubig natin, mag-i-sterilize na tayo. Ito, lahat ito. Chicken, hinaan ng apoy. Takpan.
Pakuluin na sa medium fire. Mga 5 minutes. 5 minutes. Oh, ayan, 5 minutes na. Papatayin ko na. Akin ang hahanguin. Haluan natin ng tubig na malamig. Ito ay sterilized na, sigurado nang walang bakterya na nakapasok sa loob ng ating nilutong ulam na pang camping. Sterilized na ito, kaya ready na para bukas ang ating nilutong ulam para sa camping. Fried chicken at pangnilagang karning baboy. Nilagang karning baboy ang aming ulam ng aking group sa camping. Ito ang aking share sa aming group. Nilagang baboy, tanghalian. Ito namang manok ay umagahan at tanghalian sa next day. Okay. Ito piniprito ko na yung chicken. Nandito na ako sa campsite. Baliktad na. Yan, luto na. Ready na ito.